Welcome to the program Power to Unite with Elvira. So kung sumusubaybay po kayo last week sa part 1 ng ating magandang pinag-usapan with our guest, di ba, napaka-interesting po ang madaling sabihin, actually, na I want a wedding. Pero how you endure, how you survive the marriage life, iba po yan na pinag-uusapan. So ano kaya ang pag-usapan natin? So andito ulit si Monsignor Gary Formoso, Vicar, Judicial Vicar ng Archdiocese of Nueva Segovia. At the same time, Rector po ng St. Paul Cathedral ng Bigan at Father Miguel Garcia ng Congregation Blessed Sacrament na alam ko po, pareho sila involved sa marriage tribunal. So alam na alam po nila ang mga kaso. Psychologically, they have to be very alert by listening to a lot of reason why people are applying for divorce, hindi ba? O declaration of the nullity of marriage, no? So, ano kaya ang mga susunod na hakbang na dapat ninyong malaman? Itutuloy po namin itong mahakbang na dapat ninyong malaman para ever ready kayo sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Monsieur Gary, Father Mike, so thank you so much for agreeing to do the series. No? Now, although alam natin very sensitive, but to make it very light, no, sa mga taong bayan na hindi dapat katakutan ang pag-aasawa, kundi kailangan laging handa. Paghandaan. Yes, kasi kung laging handa, hindi tayo magkakaroon ng problema. At least you enter into marriage life ever ready, para kang baterya, ever ready ka. No? Bago tayo nag-start dito sa part 2 na ito, na-mention ninyo, kailangan pala, meron kayo, iniimbestigahan muna pag nag-a-apply sila. Yes. No, yung sabihin natin, para kayong mga psychologists dito, kailangan i-size up nyo ang pagkata, ito ba ay nagsisinungaling, ito ba ay nambobola. Kasi ang daming magagaling magsalita. Paano nyo malalaman, mahuhuli, ito ay totoo, ito ay nagsisinungaling? Ano yung mga Skills. skill na nahuhuli ninyo nagsisinungaling? Before i-discuss ni Father Mike yung prenuptial investigation, dapat alam ng mga couples na nag-apply for marriage that according to CBCP guidelines, kailangan 30 days before the intended wedding ang pag-a-apply. That is 30 days. Kasi maraming mangyayari sa 30 days na yan. Seminar, yung investigation, yung establishment na walang impediment yung mga kinakasal, yung pag-apply nila ng marriage license, yung pagkuha nila ng mga documents. Kaya 30 days ang binibigay ng CBCP na dapat preparation for marriage. Kaya na ba yun sa 30 days? Well, at least ka-accomplish na nila dito. Ang problema palagi, yung mga galing sa abroad. Kasi 2 weeks lang ang kanilang bakasyon. Or kung minsan, 1 week lang. Gusto or kung nila minsan expedite. nagmamadali, etc. etc. Diyan kami palaging may problema. Kasi ang akala kasi nila, they want to get married and the church has the obligation to assist at their marriage at their convenient time. Na hindi naman pwede. May proseso. Kaya nga may proseso naman. Kaya si Father Mike, yung prenuptial investigation ang kanyang sasabihin. Sa prenuptial investigation, so kapag may couple na pumunta sa opisina ng parokya at nagsabi na magpapakasal po kami, meron kaming binibigay na form na fill upan nila. Doon sa form na yon, may portion na sila lang ang mag-fill up. May portion na kakaharap na yung pare. Now, yung first part, pagkaharap na yung pare, first part, hiwalay mo na tita. Hiwalay mo yung groom, hihiwalay mo rin yung bride sa pagtatanong. Yung tanong mo kanina sa amin, paano mo malalaman kung merong nagsisinungaling o what? Malalaman namin yan doon sa consistency ng sagot nila. Kapag merong mga tanong na hindi nagpapareho, hindi nagtutugma, pag sila, kasi after ng individual, time will come na pagsasabayin mo na sila. Doon mo na i-verify.
Yung ganito, sinasabi ni ganito, ganito daw. Ikaw naman, ganito ang sinasabi mo. So, alin ba dyan? Now, we also have that skills and probably, I'm sure, guided by the Holy Spirit also, to detect if the party is really telling us the truth. Kailan ba kaharap pare na? O anybody? Meron sa amin, at least sa amin, sa mga parokya namin, meron kaming tinitrain na mga seminarista. Meron, ako sa kongregasyon namin, pag merong magpapastoral year na seminarista, binibigyan ko ng input kung paano mag-administer ng nuptial inquiry, prenuptial inquiry. Kasi dyan po, tita, sa prenuptial inquiry, doon namin ini-establish yung freedom that the person is free to marry. Na walang impediment, walang problema, wala kami nakikitang magkakaroon na sila ng conflict kung meron man. So, doon namin na malalaman kung ano yung mga requirements pa. Sa first part po, pinag-usapan na natin yung requirement of baptismal certificate. Doon malalaman din namin sa inquiry kung saan ka kukuha ng baptismal certificate mo. Tapos doon din namin malalaman yung iba pang mga requirements na ipapataw hihingi ng simbahan. Kasi meron pa tayong mga tinatawag na marriage ban. Doon din namin malalaman sa inquiry. So yung ban, papadala namin doon sa lugar na pinagbinyagan mo. Ngayon, kung aside doon sa lugar na pinagbinyagan mo, tumira ka sa another place for a certain number of months, padadalhan din namin yun ng notice na itong taong itong tumira dyan ay magpapakasal sa simbahan na ito. Para ma-establish talaga namin na wala itong ibang asawa pa, itong party na ito. Ano ba itong marriage ban na ito? Yung marriage ban, tita, ang requirement niyan, 3 announcement sa linggo or holiday of obligation na maraming tao na sinasabi namin na itong babaeng ito at itong lalaking ito ay nagbabalak magpakasal. So kung meron kayong alam na against itong kasal na ito, please go to the parish office para maliwanagan. May ganun issue ba? Yeah. Minsan naririnig ko nga yun. Pero may ganun. Maraming, may nakarinig, may asawa na yun Yes. Parang ganun. Pero ano sila, nakikialam sila? They will really go to the... Report talaga dito. Okay, good. Sinasabi naman doon na please, you have the moral obligation to report to the parish priest any knowledge of any impediment, mga ganun. Kaya 3 beses na i-announce yan, Sunday sa lahat ng misa at holidays of obligation, basta 3. Ang naririnig ko lang, like doon sa simbahan namin sa Makati, was only so and so are going to get married on this and that. Pero wala nang sinasabi after that na kung may alam kayo, please report to that. That's the Wala mga purpose ganon. actually of announcing. Yun ang, kung meron kayong alam, any knowledge about these 2 parties, 2 persons, halimbawa, may asawa na yan, lalaking yan then bring that out to the Pero, parish priest. May purpose Yes. pala Opo. ang announcement. Opo. You can save a marriage, a failed marriage Correct. later on. Di Correct. ba? Patatawag mo Yung na yon. parties. Oo. Inform mo na yung parties na merong ditong inilapit na concern. O yan. So, wala na yon. Kung sinabi niya, fake news yan. Uso ngayon ng words na fake news. Sinisiraan lang sila. Meron po kaming paraan para malaman yan. Kung halimbawa kasal din sa simbahan, kasi may mga record po yan Kahit yung kasal sa civil, Civil, yeah. may record po yan. So, i-require namin, support the, Hindi pwedeng i-kwan yan, ilihim kasi yung civil documents, public documents yung mga yun. Kaya yung mga nagsasabi na nag-apply ng citizenship at magsi-secret marriage, ay nako, ang Amerika napaka-advance. Alam nila kung kinasal o hindi. Talaga? Ganun po sila Monsieur Gary, Father Mike, ano pa yung dapat nila na i-ever ready before giving all everything, you know, i-submit
yung mga requirements na yan. Yeah, I just want to add yung sinasabi ni Father Mike kanina. Yung canonical interview or yung prenuptial investigation, may mga tanong doon. Actually, kung wala ka bang sakit sa pag-iisip, mayroon ka bang Walang history? sasagot niya, totoo. Meron ka bang history ng sakit sa pag-iisip? Oo. Meron ka bang sexual na sakit? Mga ganon. Oh, Tinatanong yan yes. kasi, Are you related to each other? lalo na yan, yung relationship ninyo sa isa't isa. Lahat yan tinatanong para ma-establish kung merong impediment talaga. Kaya lang, parang hindi naman yata. Siguro tanggalin nyo na yung portion na are you psychologically, you know, di ba? Kasi nobody will admit I have psychological And sometimes they problem. don't know that they have. Oo, di ba? Siguro yun ang isang tanggalin nyo. Kasi parang, like yung sa abroad, no, yung immigration form, tatanong nila, do you commit a crime? Do you ever Siyempre, refuse no. with ano? Sa loob na yan, siyempre sasagot Lahat, mo, no. no. Wala kang sasagot na yes. Para sa akin, bakit pa kailan tanongin? Wala naman mag-a-admit. Di ba? Kung yung mga gumagawa niya, lakas loob, i-deny pa nga eh. Nakakalusod sila, no? Talaga. Actually, after ng prenuptial investigation, merong portion po doon na pwedeng isulat ng observation ng nag-interview. Ah, okay. So kung halimbawa merong ganyan na mga na-observe yung interviewer na something irregular or something na worth mentioning in the form, kasi ito pong itong form na ito ay nasa archives ito ng parokya. Kapag merong halimbawa in the future, no, mag-lodge ng petition for declaration of nullity, pwede po namin, ang tribunal, pwedeng hingiin yung record na yon at sasabihin doon na magpapatotoo na itong parting ito ay meron ng napansin na noon na may ganong tendency. So pwede po namin gawin yan. Yung sira ng ulo, wala pa naman ako na-encounter, pero siguro makikita mo doon kung yung sinasagot sa'yo ay iba na. May sira ng ulo dito. Baka makita mo doon dito. You have to ask yung mga questions sa ito para malaman, ma-establish mo na alam niya sinasagot niya. At napaka-importante na tanong doon, bakit gusto mong magpakasal? Yes. Diyan, maraming misunderstood ang kasal, kung bakit gusto nilang magpakasal. Kasi marami sa kanila, buntis po kasi ako. That's not a reason to get Pag married. yun ang starting point, wala And you have na. to catechize them, you have to purify the intentions para yung kasal nila ay pumasok talaga segon sa kagustuhan ng Panginoon kung bakit sila kinakasal. Yes. O minsan din sasabihin na, sabi po kasi ng magulang ko, kasi po nasabi ng nanay ko, buntis na po ako, kaya dapat magpakasal na. Para hindi Yan. mapahiya. Oo. Isa din pala yun sa dapat alam nung mga nag-a-apply na they have to come clean with everything. Di Yes, ba? motivation. Oo. Kasi when they apply Intention. for declaration of nullity, at ang ground ay lack of due discretion, for example, they will have to establish na from the start Yeah. ay hindi sila ready to get into marriage. At makikita mo yun sa record nila kung yun ang sinagot nila or through investigation, yan ang sabihin nila. Pero they have to establish na yung pumapasok sa sakramento ng kasal, they are mature and they are ready to get into marriage. At alam nila kung ano yung pinapasok nila. Otherwise, that will be a ground again for declaration of nullity kung hindi nila alam yung pinapasok nila in the first place. Di ba na-mention earlier na there is this civil registrant na meron din pala ginagawang mga workshop, di ba? Almost a month din yon, they have to attend this. So kung nasa isip ng couple, kung dito nga sa civil registrant o registry, sabihin natin, nakalusot na nga kami, bakit tayo pinapahirapan ng simbahan? Oo. Di ba? Ang dami words nila, arte-arte na masimba, nakalusot na nga tayo doon. Oh, so do we need still the church to solemnize a wedding? Kung sa civil registry, lusot na tayo. Kung lusot sila sa civil registry, tita, meron din kaming series of seminars sa simbahan na hindi nila pwedeng lusutan yan. That is part of our obligation to inform them
what they expect sa married life nila later on. About human sexuality, about parenthood, lahat ng yon, seminar every Saturday to prepare them actually. Pero it is not enough talaga. I personally admit, it is not enough yung mga seminar na yun. Kasi we are talking here of a lifetime partnership. Imagine, for 1 month, you prepare for a lifetime. Oo, tapos ang preparation pa, alam naman natin na wala sila hindi focus Kapag yan nandiyan yung ang kasal seminar, ang preoccupied ang couple doon sa Bonggacio celebration. Pero yung content na kumbaga isinishare ng simbahan to prepare them for what is life or married life, hindi nila yan nabibigyan ng pansin, hindi sila focus doon. Yung aftermath niyan, yun ang parating hindi sila ever ready na iba pala Opo. ang after the ceremony, ibang-iba na. Yeah. Di ba? So, yun ang dapat siguro Yeah. sabihin ng simbahan sa workshop ninyo o sa Seminar. counseling seminar ninyo. Oo. Ang seminar, nag-uumpisa lagi yan tungkol sa sakramento. Kasi yun naman ang ng simbahan, no? It is a sacrament. Pero, more than that, meron pa rin talaga yung the sanctity of life, the sanctity of even the union, no? The sexual contact. That's very, very sacred for couples. So, lahat yan sinasabi. Kaya hindi po pwedeng sabi, tapos na kami lang seminar sa munisipyo, bakit kailangan pang ulitin? Iba po, iba yung sa munisipyo. Ang sa munisipyo, kadalasan Civil family law. life, family planning, no? Sa simbahan hindi. We focus on the sacraments, what is life, what is married life, no? This is a lifetime commitment, kaya dapat paghandaan ninyo. Kaya lang, sad to say, hindi yan ang focus ng couple. By the way, ang nagbibigay ng seminar, hindi mga pare. Mga couples, meron kaming family life apostolate. So couples din, no, married, sila mismo yung, kung ano yung life nila as married couple, yun din yung kanilang isi-share. Pero itong mga couples na ito, na-form namin, nabigyan namin ng formation. So itong mga couples is helping a lot during Yes, this seminar workshop about marriage. Kasi no? minsan ang argument ng parties getting married, ano alam ng mga pare, wala naman sila. Which is what I've been hearing. Di Pero ba? itutuloy natin, Father Mike, Monsignor Gary, sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Monsignor Gary, Father Mike, nasisyak ako sa mga naririnig ko sa inyo kasi nare-realize ko ang laking challenge, malaking hamon pala ito sa mga nag-a-apply ng mga gustong mag-asawa. No, hindi yung pag-iisipan mo yung gastos Isipin mo yung pagtapos na yung seremonya, paano ninyo malulusutan yung ang pinapasok buhay nila. mag-asawa. Kasi ito ng real life. Correct. Ito na yung sabihin natin, totoong pintig ng puso ng pagsasamahan nyo forever di ba? May ma-step ginagawa ang simbahan na sa umpisa pa lang, yung disaster na nakikita natin, piniprevent na nila. Opo. The church is doing something to eradicate the disaster that is going to happen. Pero minsan, kaya lang, sad to say, nakakalusot. So, meron pa bang dapat malaman yung, sabihin natin, yung wedding band, tapos yung baptismal, ano pang dapat malaman nila, yung isa-submit nila? Yung lahat ng ginagawa ng simbahan, tita, tungkol sa kasal, ito yung pastoral side ng simbahan na kailangan i-prepare nila yung ipapasok sa pag-aasawa. Of course, may mga requirements pa rin ng confirmation at mga ibang requirements pa as the case na needed.
Kasi may mga galing abroad, kailangan mo ng certificate of no marriage from abroad, or you have a previous marriage, naghiwalay na kayo, kailangan yung declaration of nullity ng previous marriage, kailangan mo ng dispensation, kailangan mo rin yung sulat ng obispo kung ikaw ay isang pare na nagpa-lysicize at na-dispense ka na, wala ka ng responsibilidad sa pagpapare. Lahat ng yon, may mga iba pang mga requirements, depende sa kaso ng kinakasal. Usually, pag dalawang Katoliko, walang problema. Pero pwede rin namang ikasal yung Katoliko at yung mga Christians, for example, na baptized. Not Catholics, but they are Christians. Pwede rin ikasal actually ang isang Katoliko sa isang non-baptized. For example, sa atin kasi, we have more or less 8 baptisms that we consider valid sa ating simbahan. And if they are valid baptisms, we consider them as a sacrament. Pero it can happen na wala doon sa 8 valid baptisms yung mga magpapakasal, isa Katoliko, doon nangangailangan ng dispensation. Without the dispensation from disparity of cult, invalid yung marriage. Kaya kung pag-usapan natin later on yung mga impediments na yan, napakagandang malaman ng mga televiewers natin, ano ba itong mga impediments na ito para alam na natin kung pwede ba tayong magpakasal o hindi. Civilly or sa simbahan. Kasi may mga civil impediments na para sa civil lang, meron din naman tayong mga impediments na para sa simbahan lang. At sa atin, may dispensation, sa civil wala. Kaya kung minsan may conflict din ang simbahan at ang civil. For example, ngayon sabihin ko na, yung 4th degree of consanguinity, first cousins, pwedeng i-dispense yan ng obispo. Pero sa civil, walang dispensation yan. Bawal talaga pag first cousins. Pero sa simbahan, pwedeng i-dispense yan ng obispo. So, nangyayari, well, secret marriage or the marriage na purely religious rite ang ginagawa sa kanila. Ang alam ko dyan, kung ibabasa natin sa history, ang mga aristocrat sa Europe, they got married to each other, mga related. Dito sa Pilipinas, ang mga Espanyol, they also get married to each other na mga related to one another. So, sila nagdala sa atin ng faith. So, tapos, sila din ang unang sumusuway sa dapat, di ba? Minsan nagtataka din ako how can it happen like that, no? No, bakit pagdating natin sa civil law natin, naiiba? Samantala, ang church, di ba? Oh, pwede. No? Well, actually, hanggang sa 4th degree lang naman yon. That means first cousins. Sa baba nun, pwede na silang magpakasal. Second cousin, third cousin. Pwede na. Wala lang problema. Pero sa atin kasi, yun ang sinasabi ng canon law. In the direct line, anak mo, auntie mo, di mo pwede ikasal. In the collateral line, yung hanggang mga 4th cousins, and up to the 4th degree. And the priest should know how to count. Kasi napaka-komplikado yung pag-count ng Hindi sila marunong magbilang. Nako-confuse sila. Ay, naku, ang ganda pag-usapan niya. Siguro, kasi kahit ako sabi mo, 4th degree. Ano ka hanggang saan yun? Diba, tatanungin mo, trace mo yung background. Napaka-interesting po ng discussion namin. Kaya alam ko po, mag-isang episode na lang po tayo para ituloy ito sa susunod, no? Because napakahalaga yung malaman natin ano yung dapat, ano yung dapat. At bago ninyo mag-decision, ituloy ang kasal o hindi, it's better to be well prepared. So itutuloy namin ang part 3 na aming magandang usapan ni Monsieur Gary at ni Father Mike dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira sa susunod na linggo.